ni Chang eh. Ang sinasabi nyo kasi, yung nararamdaman nyo, hindi nyo kagad iniisip yung nararamdaman ng bata. Kung mabibigyan kayo ng pagkakataon bago matapos ng programa, na ipakilala yung batang babae kung sino ang kanyang tunay ng mga magulang, gagawin mo ngayon? Attorney Ben, kamusta po ang naging counseling ninyo kasama ang ating mga bisita ngayong umagang ito? Marahil siya nga ay naintindihan nitong dalawang lalaki dito sa panig ng pula kung gaano kabigat ang kanilang nagawa. Subalit, alam ko na kayo ay handang magsisi at nakita ko ang sinseridad niyan sa kalagayan ninyong dalawa. Kaya't sana, Alvin, Edwin, totohanin niyo sa kalagayan ninyo na kahit man meron pang prosesong dapat magawa at masunod upang mapalapit ang damdamin ng mga batang ito sa kani-kanilang mga ina, kayo bilang mga ama ay matutunan niyong ipakilala kung sino-sino ang tunay na magulang nito sa kanilang mga anak. Kaya't sana nga ang kasaysayang ito magsilbing aral sa ating lahat. Yun lamang. Hindi po ipinahihintulot ng ating Panginoon na magtuloy-tuloy ang gulong ito. Sa kadahilanan una, sa aklat ng Henesis, gumawa ang Diyos ng lahat na nilikha sa mundong ito upang magkaroon ng kaayusan. Order. Pangalawa, ginawa ang tao upang maging co-creator o katuwang sa paglilikha sa mundo. So ibig sabihin, ang mga magulang ay inatasan ng Diyos na ipagpatuloy ang salinlahi ng mundong ito. So anong ginawa ninyo, Alvin at Edwin? Nilabag nyo ang kalooban ng Diyos upang ipagpatuloy ang kaayusan at paglilikha ng Diyos tao. Sa anong paraan? Ipinagpalit nyo. Sulabag sa kalooban ng Diyos ang ginawa nyo. Sana naman magkaroon ng resolusyon dito. Salamat po. Mga kapatid, hindi po madali para sa lahat, lalo na sa mga anak, ang mga pangyayaring ito. Kaya po, minabuti naming ihanda kahit po paano ang isip ng mga bata at sa kung ano ang totoo sa kanilang pagkatao. Kaya po sa mga oras na ito, sila po ay kasama ni Dr. Camille para sa isang maikling pag-uusap. Chang, kahit papaano, kung mapapansin nyo, mga bata ay nakausap ko na kanina at medyo handa naman sila. Pero nandun yung takot, at the same time medyo kabado sila dahil hindi nila alam kung ano talaga yung pakiramdam na makikita nila ang kanilang mga magulang, lalo na ang kanilang mga ina. At this point, sa tingin ko, unahin natin si medyo preparado na rin siya na makita ang kanyang ina. Ate Ruby, bibigyan ka namin ng ilang minuto para makasama mo ang iyong anak na si Joselito. Inahan. Mami mo. At sa pagkakataon pong ito, bibigyan naman natin si Ate Melda ng tsansang makasama ang kanyang anak na si Jenaline. Ate?
Tagal mo na hinahanap kita. Tinago ka ng mama ko sa akin. Sinagayarap na ako sa mga panahon. Sana wag mo akong sisihin, anak! Wag mo akong sisihin! Sobrang hirap ang dinanas mo. Sobrang hirap ang dinanas ko sa papa mo. Hindi mo alam. Nahirapan ako. Alam mo, matay ako sa kaisip sa'yo. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Basilito, ano nararamdaman mo ngayon? Kaya po, Meron ka bang hinanakit o nararamdaman sa mga nangyari sa'yo before? yun lang po. Aling Ruby, meron po ba kayong mensahe sa anak? Nagpapasalamat po ko na sumama siya sa akin. Tapos masayang-masaya ako na nakita ko na yung anak ko. Yun lang po. Ikaw naman. Masaya po. Kahit na hindi ko tunay na ama si Papa Edwin. Minahal naman po niya ako. Masaya dahil nakilala ko yung mga magulang ko. Aling Nelda? Hindi ko masabi kung ano sobrang saya ang nakikita ko ang anak ko ngayon. Dahil lang yun, naiwan ko siya at lumayas ako sa papa niya. Siguro sa edad mo ganyan, maintindihan mo na kung anong ipaliwanag ko sa'yo. Doktora, ngayon pong nakapiling na ni Ate Melda ang kanyang anak na si Geraldine at ganun din naman si Ate Ruby at ang kanyang anak na si Joselito. Sa pagkakataon pong ito, hihingan lang natin ng mensahe si Kuya Edwin para po kay Jenaline. Pasalamat lang ako. Salamat ako sa General. Sorry sa lahat na hindi ko nasabi yung totoong magulang. Kahit wala ka na sa akin, ganun din mahalin kita. Yun lang po. Kuya Alvin, Nak, sorry na. Sorry na ngayon lang mo lang nalaman na tunay mong ina si Milda. Pero kung saan ka man ngayon, sasama ka sa kanya, tanggapin ko na yon. Maghanap sikap. Sariling sikap na ako. Kung doon ka ba kay Elwin, kahit saan sa kanila, yun lang. Sorry sa lahat. Anong nagawa ko sa inyo? Kuya Edwin, may mensahe ka ba sa dalawang kaibigan mo? Sabi ako. Yun lang ang masabi ko. Sana hindi na mauulit. Amina na po tayo mga kapatid. Anong napakahalagang aral na naman po ba ang naituro sa atin ng ating isyu ngayon? Ang kinabukasan po ng bawat bata ay nakasalalay sa kanyang nakaraan. Paano magiging maliwanag ang kanyang bukas kung ang kanyang kahapon ay may bahid ng kadiliman? Paano niya malalaman ang tama kung ang kanyang kinalakihan ay isang pagkakamali? Tayo po ay ginawang mga magulang para tayo po ang maging gabay ng ating mga anak sa kanilang kinabukasan. Ang ating pong mga anak ay biyaya galing sa Diyos at dapat na ipinagpapasalamat. Tandaan po sana natin na kung sa tindahan nga hindi po pwede ang no return o no exchange, mas lalong hindi po ito pwede sa ating mga anak. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang tanging magiging sandigan ng mga magulang sa kanilang pagtanda ay ang mga anak na mabuting inaruga. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At Hans, salamat din sa iyo, ang aking co-host. Salamat din po kay B1 at kay B2. Maraming salamat din sa Dance Squad. Sa ating pong trio tagapayo. Sa ating din pong mga sausawero at sausawera. At higit sa lahat sa ating pong mga bisita. Naku, Attorney Ben. Maraming salamat po.
Mother's Day po sa inyo, Chang. Uy, salamat, Attorney Ben. At hangad ko po ang inyong kalusugan pa sa darating ng inyong buhay. Salamat po, Attorney Ben. Upang lalo po kayong maging gabay at maging patuloy na inspirasyon ng face-to-face. Salamat, Attorney Ben. Happy Mother's Day po. Thank you, Father. Nako. Pagpalain ka at bigyan ka pa ng lakas ng Panginoon upang gampanan mo ang iyong pagiging ina, hindi lamang sa mga anak mo, kundi sa lahat po ng mga tao at nanonood so, face-to-face lang. Salamat, Father. At sa lahat po ng mga ina, muli sa aking mama, Mama Dal, Happy Mother's Day sa aking lola na nag-birthday. Belated happy birthday, nanay. Siya po ay 89 years old na. Happy Mother's Day sa iyo. Kay Mama Grace, kay Lola Mami, nako sa lahat ng aking mga pinsan. Kay Dr. Camille, Happy Mother's Day din sa iyo. At sa lahat po ng mga ina sa buong mundo, sa lahat ng mga nanay na nandito, happy sa inyong lahat. At syempre, binabati rin natin ang ating mga Twitter friends. Maraming salamat kay Lorna Manzano, ganun din kay Lirza Maraya, kay Christian Diaz, kay Cheryl Joy Humo, RC Esplandon. Ayan, ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang na lagi pong magpapaalala sa inyo na ang problema pwede po ninyong tawanan, pero hindi niyo po yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, usapan natin yan. And to Miss Nell, ang aking EP, Happy Mother's Day. Ngayong Martes, Medyo pati yung pagligo, napapabayaan ko na. dahil sa amoy na masangsang, nag-goodbye sa 10 years na pinagsamahan. Hindi daw niya magustuhan na amoy ni Ato Rose. May palengke naman po talaga siya. Sinasabi lang niya yan dahil dyan sa babae na na sa kanya yan. Amoy ano ba si Lotlot? Mabango po. Pero ang ipinalit, pera lang ang naamoy sa kanya. Hindi mo ba naisip na baka lang din napapakinabangan si Leo sa'yo? Ako yung gumagamit talaga sa kanya. Pati mas bata, kanyang nahalina. Hirap sa loob at ganito paglaya ko. Pinagpalit mo pa ako sa tomboy. At alam mong pamangkin yun, Sabi ko po sa kanya yun. Sabi lang niya sa akin, wala daw siyang pambabayad. Face to face, ngayong Martes, 10:30